Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa ating Bible program sa Facebook Live at maging sa YouTube Live. Miyerkules po ng gabi, May 22, 2019. At tayo po ngayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay live na napapakinggan mula po rito sa Plaridel, Bulacan, sa malalayong mga lugar, probinsya ng ating bansa dito po sa Pilipinas at maging sa mga nasa abroad. Salamat po sa Panginoong Diyos sa ibinigay po sa ating mabuting pagkakataon upang makapagpatuloy po sa ating paglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Ang atin pong Bible program ay regular po itong nagsasagawa ng live na programa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo ng alas 9 ng gabi. Pagka Linggo po, meron din po tayong live ng alas 10 ng umaga. Yun po yung ating Sunday worship service. Ito po ay nasa Facebook Live din, Bible program, para po yung ating mga taga-subaybay na gusto pong makapakinig pa rin ng ating mga paksa na tinatalakay po sa ating pagkatipon sa pagsamba, yung ating Sunday worship service. Yan po ay available po pagka Linggo ng alas 10 ng umaga dito po sa ating Bible program Facebook page. Yan po ang ating mga schedules para po sa ating mga regular schedules ng ating Facebook Live Bible program maging sa YouTube Live. Ngayong gabi ay gusto po nating maumpisahan na itong ating paglilingkod na gusto pong magawa ngayong gabi pong ito. Sa Facebook Live ay meron po tayo ngayong 28 na mga kasama ngayong gabi. At sa YouTube Live po ay naghihintay po tayo ng impormasyon kung ilan po itong mga nasa YouTube Live at gusto pong magpabati sa atin ngayong gabi. Gusto ko pong agad ng talakayin. Ito pong isang talata sa aklat po ni San Lucas na ginamit po noong nakaraang pasalamat sa May Apalit, Pampanga. Dito po nag-ikot-ikot ang paksa na pinag-aralan noong nakaraang Sabado ng gabi sa May Apalit, Pampanga. Kung nakaredy na yung mga nandyan sa Apalit, Pampanga na mga nagmo-monitor ng ating programa, si Mel, si Roland, yung AdPro, AdSit, yung aklat ni San Lucas, Kapitulo 10, at ang talata po ay 23 hanggang 24. Gusto ko po na ito po ay maipaglingkod ngayong gabi sa ating mga kasama dahil ito po yung ginamit ni Soriano para utuin, para itsubibo, paikutin ito pong mga dumalo noong kanilang pasalamat at sila po ay tinuruan ni Soriano ng maling pag-asa, maling unawa dito po sa 10:23-24 po ni San Lucas. O babasahin ko po muna. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang na nakakakita ng mga bagay na inyong nakikita, sapagkat
sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na makakita ng mga bagay na inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang mga bagay na inyong naririnig at hindi nila naririnig. Ito po yung talata na pagkatapos pong basahin ni Soriano doon po sa pasalamat, ay nagbigay po si Soriano ng kanyang sariling konklusyon. Ano po yung kanyang sariling konklusyon na ibinigay? Ayan, kaya dapat ang mga Kristiyano sa panahong ito, yung mga bagay na dapat nilang matutunan ay kung ano ang nakita ng mga apostol nung una. Ayan. Yan po ang naging konklusyon ni Soriano. Sinabihan niya yung mga miyembro na kaya yung pre-Adamic race na ipinapangaral ni Willie Santiago, kaya ikayo na'y mali. Kasi hindi naman ikaya nakita ng mga apostol. Ayan. Kung meron po ritong mga miyembro ng iglesia sa May Apalit, Pampanga na pwede pong kumpirmahin ito pong ating tinatalakay ngayong gabi. Kung pwede lang kayo po ay pwede namang magkomento at hindi naman kayo delikado dahil nga po minomonitor na mahigpit ng AdPro, ng AdSeat yung mga miyembro na nanonood at nakikinig sa ating programa. Ito po yung konklusyon ni Soriano, kaya po niya tinututulan ito pong pre-Adamic race. Dahil hindi naman niya nakita ng mga apostol, hindi nila narinig yan. Kahit yung sinasabi ni Willie Santiago na first global flood, yung Genesis 1:2, ay hindi kaya nakita, hindi yan narinig ng mga apostol. Ayan, yun ang sinasabi ni Soriano para po utuin, para itsubibo, para po paikot-ikutin yung mga miyembrong dumalo ng pasalamat. Kay Elinton Silvestre, dyan po sa YouTube, magandang gabi rin O ngayon, kung ganyan po ang argumento ni Soriano, tinatawagan ko po ng pansin yung mga Sorianatics, lalo po itong mga nagre-record ng ating programa. Susundan ko lang po yung linyada ng argumento ni Soriano. Hindi ka nakita, narinig ng mga apostol yang tungkol sa pre-Adamic race, pati yung first global flood. O ngayon, ito naman ang buwelta ko Soriano. Hibuin mo ito Ang tanong ko naman kay Soriano, yan bang itinuturo ni Soriano na hulang natupad sa kanilang grupo, sa kanilang iglesia, Zacarias 13:8-9, kung saan ang turo ni Soriano nung mamatay si Nicolas Perez, ang iglesia ay nagkatatlong bahagi, nahati sa tatlong grupo. Grupo ni Libita Gugulan, grupo ni Menong Hison, at grupo ni Soriano.
O, ang tanong ko po ngayon kay Soriano, yan ba ay nakita ng mga apostol? Narinig ba ng mga apostol? Yang tinuturo na yan ni Soriano sa mga miyembro ng kanilang iglesia na di umano ay natupad ang hula na yan sa Zacarías 13:8-9. Yung ating mga kasama ngayong gabi na mga nanggaling din dyan po sa iglesia sa May Apalit, Pampanga. Hindi po ba yung hula na yan ay binibigyan ng diin ni Soriano? Lalo po sa mga bagong nabautismohan, meron po agad silang ipapalabas na video kung saan yung kasaysayan ng kanilang iglesia, binibigyang diin na natupad ang Zacarías 13:8-9 sa iglesia nila Soriano. Pwede po bang sumagot dito ang ating mga kasama sa ating programa? Pamilyar po ba kayo doon po sa hula sa Zacarías 13:8-9 na ang paliwanag dyan ni Soriano ay noong mamatay si Nicolas Perez, nahati sa 3 grupo ang iglesia. Yung kay Libita Gugulan, yung kay Menong Hison, at yung kay Eli Soriano. Pwede po bang sumagot ang ating mga kasama para malaman ko lang po kung alam niyo po itong aking tinatalakay. Ayan, sana po ay ayan, si Phoenix. Opo, ADD daw ang ikatlong bahagi. Ayan, kay Brother Dennis Bruce Lee. Opo, sa orientation, sinasabi sa mga bagong lubog. Ayan. Yung iba pa po na mga nanggaling din po sa grupo ni Soriano. Ano lang po, paki-kumpirma lang po para alam ng mga nanonood na hindi naman si Brother Willie gumagawa rito ng istorya, ng kwento. Ayan, Brother Bert Miranda, Brother Robert Santos. Opo, ayan. Ibig sabihin, itong aking sinasabing ito, merong iba pang mga nagpapatotoo, nagpapatunay na ito nga po yung binibigyang diin dyan po sa samahan na yan na merong natupad na hula sa kanilang iglesia. Yung Zacarías 13:8-9. Kaya ito ngayon ang aking isasuggest diyan sa mga dumadalo sa pasalamat sa May Apalit, Pampanga. Sa consultation, ito po ang magandang itanong kay Soriano. Brad Eli, narinig po namin nung nakaraang pasalamat, ang sabi po ninyo, ang dapat matutunan ng mga Kristiyano sa panahong ito, kung ano po yung nakita at narinig nila. Kaya nyo po pinamamalian yung turong pre-Adamic race, saka yung first worldwide flood, dahil ang argumento po ninyo, hindi yan nakita, hindi yan narinig ng mga apostol. Ang gusto po naming linawin, Brad Eli, yun ho bang Zacarías 13:8-9? Yan ho ba ay may pagkakataon ba na ang mga apostol yan kanilang ipinangaral? Itinuro ba nila yan sa mga unang Kristiyano? Ayun po, mga magulang at mga kaibigan, tingnan nyo po kung si Soriano po ay ano isasagot dyan.
Sinusundan ko lang po yung kanyang pangangatwiran. Para pamalian po yung pre-Adamic race, meron namang mga ebidensya, meron naman pong mga fossils, may mga buto na nahukay. At ang nagsuri po ay mga scientists. Tama po. Yun talagang mga eksperto, yun talagang mga dalubhasa. Nung pag-aralan po nila, yung fossils na nahukay dito po sa Pilipinas, suriin po ang edad, yun po nga nahukay sa may Kalinga, sa may Rizal, na yan po ay na-display pa dyan po sa National Museum sa Maynila. Human fossil po ang tawag ng mga scientists. Ang edad po nung fossil ay 709,000 years old. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Yan po ay naging laman din po ng balita. Meron pong video niyan sa YouTube. Ngayon, ang tawag po ng mga scientists ay human fossils. Pag sinabing human fossils, tao po ba yon? Pwede po ba kayong sumagot? Ano ho ba ang ibig sabihin pag sinabing human fossils? Hindi ho ba tao yon? Tapos ito ngayon si Soriano, sumasagot po sa pasalamatan. Ang sabi ni Soriano, kung may nahukay mang mga kalansay, ay hindi ikatao yon naman. Papayag po ba kayo na harap-harapan kayong dinadaya ni Soriano? Yung mga nadyan sa may Apalit, Pampanga. Tinawag ng mga scientists na human fossils. Ito naman pong nahukay naman sa may Callao Cave, sa may Cagayan. Human fossils din po yan. Noong suriin ng edad, nasa 50,000 years old to 67,000 years old. Human fossils po ang tawag ng mga scientists. Tapos si Soriano, ang sinasabi, may kalansay mang nahukay, hindi naman tao yon. Wow! Wow! Sino papaniwalaan natin? Mga magulang at mga kaibigan, yung talagang mga scientists na yun talaga ang kanilang ginagawa sa buong buhay nila, na pag-aralan po yung mga nahuhukay na yan. Diyan sila nagpakadalubhasa. Tapos ito ngayon si Soriano. Pwede bang yung kaalamang panlupa ni Soriano ay itapat mo doon sa kaalamang panlupa ng mga scientists? Pwede po ba kayong sumagot? Mag-isip lang po tayong mabuti. Sino ba ang authority pagdating po dyan sa mga nahuhukay na mga fossils, nahuhukay na mga buto? Scientist po ba o si Soriano? Pwede po ba kayong mahinga ng inyong pagsagot po rito? Mga magulang at mga kaibigan, para po itong mga miyembro dyan po sa may iglesia sa may Apalit, Pampanga, ay makapag-isip-isip. Kanino tayo maniniwala? Usapan po sa kaalamang panlupa, mga bagay dito po sa lupa. Nakahukay ng fossils.
pinag-aralan, archaeologists, yan, scientists, ang sinabi po nila, ang tinawag po nila dyan ay yan ay human fossils. Tama po. O kanino tayo ngayon na dapat maniwala? Sino ba ang authority? Itong mga nag-aral tungkol sa siyensya? O dito po sa isang Elisoriano na siya po umaamin hindi nga niya natapos ang kanyang high school. Tama po. Mismong si Soriano, sinasabi niya, hindi niya natapos kahit yung kanyang high school. At meron pa tayong nakalap na Form 137 ni Soriano. Doon po sa Form 137 hindi nga sumampa ng third year kay Brother Jacob Santos. Kay Brother James Santos, kung pwede po niyang i-share yung Form 137 na nakuha niya po yung kopya na yon. Sa YouTube Live, meron po ngayong 14. At sa Facebook Live ay meron pong 44. Salamat po sa ating mga kasama ngayong gabi. Ngayon, pag-usapan natin sino ang ating paniniwalaan? May nahukay po na mga fossils. Tinawag po ng mga archaeologists, tinawag po ng mga scientists, dahil sinuri nila na human fossils. Tao yun. Ngayon, mayroong isang Soriano, dyan po sa Apalit, Pampanga, sumisigaw, mula sa Brazil. Ang sinasabi, may nahukay mang mga kalansay, hindi tao yan naman. Yan ang dapat nating maintindihan. Dapat yung mga miyembro, lalo itong mga nagre-record ng programang ito, meron bang punto? Meron bang katwiran si Willie Santiago? Kung papipiliin nga tayo, ito usaping kaalaman tungkol dito sa lupa. May nagsasabi na yung mga fossils na to human fossils. Tapos ito naman, yung mga nagsasabing human fossils, yung mga yung mga yan talaga pinag-aralan. Scientist. Si Soriano naman scientist. Pwede ring scientist. Napasin niyo po ba yun? Sabi po ni Brother James Santos na ipatanggal daw po pala yun pero doon sa Form 137, dahil siya drop out, umabot lamang po ng second year high school. Ayon doon sa Form 137. Sige, Brother James Santos, sana ay mabigyan natin yung ating mga kasama rito noong ebidensya na yan na sa Form 137 ni Soriano, hindi nga niya naabot yung third year kaya sino ang ating paniniwalaan, mga magulang at mga kaibigan, sa mga fossils na nahukay dito sa Pilipinas,
human fossils ang tawag ng mga siyentipiko. Noong mga dalubhasa po diyan. Tapos merong isang Soriano na makasagot lang at ang sinabi, ay, kung may nahukay bang mga fossils, hindi tao yun. Kakaawang mga miyembro. Meron naman diyang mga nag-aral. Meron dyan na abogado. Meron po dyan ay doktor. Meron po dyan ay teacher. Kagaya ni Sister Loss. O siya po ay teacher. Ang tawag ay human fossils. Ng mga nag-aral, ng mga dalubhasa. Tapos kay Soriano, naniwala. Wow! Ayan ang dapat nating maintindihan. Kaya eto ngayon ang aking ibinibigay na tip sa mga lalapit sa consultation sa pasalamat. Ito ang inyong itanong kay Soriano at tiyak na maiipit siya rito. Yun pong sa Zacarías 13:8-9, Brother Eli, yan ho ba'y nakita at narinig ng mga apostol? Meron bang ideya man lang ang mga apostol na mayroong lilitaw sa Pilipinas na Nicolas Perez? Na magtatayo ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas at pagkamatay niya, yung grupo na yon ay magkakaroon ng 3 bahagi. Magkakatatlong grupo. Pakisagot lang po, Brad Eli. Tingnan niyo po kung papaano si Soriano mahihirapan dyan sa tanong na yan. Ako po, ang akin lamang pong ginawa, kung ano ang kanyang pangangatwiran, doon lang po ako sumunod. Kung ano po yung kanyang sinabi, ibinabalik ko lang kay Soriano. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ganyan nyo po dapat harapin yung grupo na yan. Kung ano ang sabihin nila, ibalik lang sa kanila. Para ako pamalian, pre-Adamic race, hindi yan nakita, hindi yan narinig ng mga apostol. Bagamat yung pre-Adamic race, ito po ang siyensya. Pinapatunayan ng siyensya ang tungkol sa pre-Adamic race na aking ipinapangaral na mula sa Biblia. Tama po ba? Ano po ba ang aking batayan sa Biblia na may pre-Adamic race? Si Lucifer, anghel ng Diyos, Kerubin, nung hindi pa siya nagre-rebelde, nung hindi pa siya lumalaban sa Diyos, hindi pa siya Satanas, meron na pong mga kaharian na nag-e-exist. Isaias 14:12. Babasahin ko po Ito po yung aking pinagbabatayan. 14:12 ng Isaias. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ayan, mga magulang at mga kaibigan, yung Isaias 14:12, tumutukoy po ito kay Lucifer. Sabi po rito ng propeta Isaias, sa kanyang sulat, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga,
paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ayan, sabi po ni Brother James Santos, may video si Bonjing, na si Satanas, dating Lucifer, at binasa ang talatang iyan. Ayan. Ibig sabihin, sang-ayon naman sila Soriano, at maging si Bonjing, na itong Isaias 14:12, tumutukoy kay Lucifer na naging Satanas. Ngayon, ang tanong po natin dito, mga magulang at mga kaibigan, noong Lucifer pa siya, dahil hindi pa siya nagre-rebelde sa Diyos, hindi pa siya kaaway ng Diyos, hindi pa siya Satanas. Ang tanong, meron na hubang mga bansa na nag-e-exist sa panahon ni Lucifer? Meron na po ba o wala pa? Pwede po bang sumagot ang ating mga kasama? Isaias 14:12. Meron na hubang mga bansa, nations, na umiiral noong panahon pa ni Lucifer? Lucifer's era, meron na. Ayan, pagka po binanggit na mga bansa, nations, mga tao yan. Nagkakaintindihan po ba? Meron Kaya nga, ito po ang isang tanong na napakahirap sagutin. Pagka sila Soriano ang tatanungin at sasagot, yung Lucifer, kailan naging Satanas yun? Kailan? Kung ayaw tanggapin, paniwalaan ng pre-Adamic race. Sa anong panahon, tiyempo, itong Lucifer ay naging Satanas? Kasi po, mga magulang at mga kaibigan, noong si Adan ay likhain ng Panginoong Diyos mula sa alabok ng lupa, naroon na po yung Satanas. Tama po ba? Pwede po ba kayong sumagot? Si Adan, nung likhain ng Panginoong Diyos, maging si Eva, nandoon na po si Satanas. Meron na pong Satanas, meron na pong Diablo. Tama po. O ngayon, ayaw nyo sa pre-Adamic race. Pinamamalian ni Soriano ang pre-Adamic race. Bagamat yung kanyang pagsalungat dyan ay napaka-labnaw, napakababaw, na pagtutol. Dapat sagutin ni Soriano kung anong panahon itong Lucifer ay nagrebelde, lumaban sa Diyos at naging Satanas o Diablo. Tama po ba? Tayo po mga magulang at mga kaibigan, dahil ito pong pre-Adamic race na ito ay ipinagkaloob po ng Panginoon na maunawaan din natin. Alam niyo po si Soriano, ang sinasabi lang, ayan ikang si Billy Santiago, may ipinapangaral na pre-Adamic race. Samantalang ikang may mga mas nauna naman sa kanya dyan. Sa internet lang mababasa yung tungkol sa pre-Adamic race. Yun po ang ginagawa ni Soriano, Dinadaya niya yung mga yung mga miyembro niya. O ako po ba, mga magulang at mga kaibigan, mula po nung ipangaral ko ang tungkol sa pre-Adamic race nung mga 2010 pa, meron ba kayong natatandaan na may sinabi ako na ako lang ang nakakaunawa nung tungkol sa pre-Adamic race? Meron po ba akong kagaya nung sinasabi ni Soriano na dito nyo lang maririnig
at mauunawaan yan. Libutin ninyo ang buong mundo. Wala kayong mapapakinggang kagayan niyan. Yung ating mga kasama, pwede po ba kayo sumagot? Si Brother Willie po ba ay nag-angkin, nag-claim na yung pre-Adamic race, ako lamang ang nakaunawa dyan? Paano namang mangyayari yun, mga magulang at mga kaibigan? Ako po, ang edad ko po ngayon ay 45 years old. Ako po'y ipinanganak 1973. Ano ibig sabihin? Meron pong mga mas nauna pa sa akin. Tama po ba? Meron pang mga mas naunang ginamit ang Panginoon, kinasangkapan ng Panginoon para makapangaral ng kanyang mga salita. Meron pong mga mas nauna pa sa akin na binigyan din po ng Holy Spirit, ng understanding, ng pagkaunawa. O ngayon, kung yung mga nauna sa akin, pinaunawaan ng Holy Spirit tungkol sa pre-Adamic race, at ako rin po sa panahong ito, pinaunawaan ng Holy Spirit tungkol sa pre-Adamic race, posible po ba na kami magkapareho ng ipinapangaral? Pwede po ba kayo sumagot? Magtataka pa ba tayo kung ako po sa panahong ito, yung aking ipinapangaral, kagaya din ng mga nauna sa akin? Yan ang dapat na mabigyan ng pansin ng ating mga taga-subaybay. Ang Holy Spirit, mga magulang at mga kaibigan, yan po ay eternal. Yan po ay walang hanggan. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung nagpaunawa ang Holy Spirit sa mga nakaraang panahon na hindi pa ako tao ng tungkol sa pre-Adamic race, tapos nung ako naman po ay umiral na sa panahong ito, yung aking ipinapangaral ay kagaya, kamukha, kapares, katulad nung mga nauna sa akin. Yun ho ba ay dapat pang pagtakhan? Iisa nagturo Tama po ba? Magkakapareho dahil ang lahat ng mga ngaral ng Diyos ay ginagabayan ng Holy Spirit. Amen! Ayan, Brother Bert Miranda, posible po, mas matibay pa nga dahil biblical na, scientific pa. Amen! Kaya nga si Soriano napansin ko, maging si Bonjing, ang mind conditioning na ginagawa nila, mga kapatid, kung tayo man po sa panahong ito ang nag-iisa sa ganitong paniniwala, ay yun po ang patunay na tayo may sa Diyos. Naloko na! Ganun po nila inuuto. Sinutsubibo yung kanilang mga miyembro. Kung halimbawa buong mundo man ay hindi natin kaisa ng paniniwala, ng pananampalataya, lalo tayong magtumibay na tayo po'y nasa totoo. Naloko na! Ayan, mga magulang at mga kaibigan, ang ating gustong bigyan po ng pansin. Lalo po yung mga kaawa-awang mga membro diyan po sa
iglesia sa may Apalit, Pampanga. Pagka kayo dumalo ng pasalamat, ano po agad ang tinatarget ng magtsuhin? Yung inyong mga abuloy. Inuunan na ngayon ang abuluyan bago pa magpaksa. Ako po mga magulang at mga kaibigan from 1990 hanggang 2009, alam ko po sa loob ng 19 na taon, pagka nagpapasalamat, yung abuluyan, isinasagawa pagkatapos po ng paksa. Na yung mga miyembro ay meron ng natutunan na paksa, na aral. Ngayon wala pa pong napakinggan, wala pang nadinig na paksa aral, money down agad. Naloko na. Para ngayon, ikaw ay pumasok sa sinihan. Pag manonood ka ng pelikula, bayad muna. Bili ka muna ng ticket, bayaran mo yung ticket para ikaw ay makapanood ng pelikula. Yan na rin po ngayon ang estilo nila Soriano at ni Bonjing. Bago ka makapakinig ng mga aral na pang mental hospital, money down muna. Kailangan makakolekta na muna ng abuluyan. Talagang halatang halata na itong magtsuhin na ito, na talagang ang punteriya, ang tinatarget na lang, yung mga makukuhang pera sa mga nauutupan nilang mga miyembro. Ngayon, tama po ba yung aking sinasabi ngayon na argumento? Na si Brother Willie Santiago, 1973 ipinanganak, 45 anyos pa lamang. Papaano po naman na ako po ay mag-aangkin na ako lamang sa panahong ito ang nakakaalam at nakakaunawa tungkol doon sa pre-Adamic race. Samantalang marami pang mga nauna sa akin. At wala akong natatandaan na ako po ay mayroong ganong claim pag-aangkin. Kagaya ng madalas na pinang-uuto ni Soriano, dito nyo lamang mga kapatid, madidinig. Yang ganyang klase ng mga aral, libutin man ninyo ang buong mundo. Wala kayong makikitang kagaya nito. Talagang walang kagaya yung iglesia na yan. Dahil ang aral dyan, pang mental hospital. Kaya Damian Rush, naging tanong ko din po sa sarili ko dati, bawal ang sine, pero bakit po gumagawa ng movie? Kasi gusto ni Kuya Bonjing. Yun lang naman ang sagot dyan. Na-adjust ang mga turo, aral, dyan sa samahan na yan, yung mga dating tinitindigan ni Soriano na bawal, dahil gusto ng kanyang paborito na pamangkin, adjust yung aral. Alam niyo po mga magulang at mga kaibigan, noong ako po'y destinado pang manggagawa dyan po sa Kapilya, sa may Apalit, Pampanga. Dyan po mismo sa Sentral. Alam niyo po kasi, dumistino po ako dyan, kalahating taon. 6 na buwan po, straight. Ako po yung destino pag prayer meeting, destino rin po sa pagsamba. Kasi po, yung mga MIC, yung mga ministers in charge,
pag sila po ang itotoka na domestino ni Brother Boy Di Malanta, yung best friend ni Soriano, ay kani-kanya pong ano yan, mga paiwas, mga alibay. Sa YouTube po ay 20. Nagpapabati po si Robinson, Jose Salvidos, Nelson Ladrido, from Seattle, Washington. Ellington Silvestre. Yun po. Kanya na pong pagdadahilan yung mga ministro dyan, lalo po si Roland. Kasi sila po yung mga kabado, ninenervyos pagka sila ang destino sa kapilya dahil doon dumadalo, uma-attend si Soriano. Yung mga MIC na yan, pagka alam nilang si Soriano ay a-attend, prayer meeting o pagsamba, mga ninenervyos, mga kinakabahan. Ako po mga magulang at mga kaibigan, napansin ko kahit nga oras ng pagsamba, maaadyas. Para kay Bonjing. Hindi pwedeng manalangin nang hindi pa dumarating si Bonjing. Noong mga panahon na yun, meron pong tinatawag na Special Saturday. Pagsamba po ng alas 5 ng hapon, mag-uumpisa yan. Paglubog ng araw, kailangan na pong manalangin. Mga 5:30. Dahil si Bonjing, dadalo at manggagaling pa kung saan, ang instruction po ni Soriano, huwag munang mananalangin sa pagsamba. Hintayin munang dumating yung kanyang pamangkin na si Bonjing. Doon pa lamang po, mga magulang at mga kaibigan, ako po, nasaksihan ko yan. Masisira po yung oras ng pananalangin, mapagbigyan lamang po itong kanyang pamangkin. Kasi yun ang turo sa mga manggagawa. Ganitong oras mag-uumpisa ang awitan. Ganitong oras dapat isasagawa na yung pananalangin sa pagsamba. Dahil itong si Bonjing a-attend, nako po mga magulang at mga kaibigan, yung awitan ay talagang kung aabutin po yan ng mga 1 oras, 2 oras, puro awitan ng awitan dahil hindi pa dumarating ang pamangkin ni Soriano na si Bonjing. Ang Diyos ang pinaghihintay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Na dahil kay Bonjing talagang nag-a-adjust. Pati oras ng pananalangin sa pagsamba, mag-a-adjust. Tapos, yung mga aral, nag-adjust din. Bawal manood ng sine. Noon yun, noon. Nung si Bonjing, gusto na pong mag-artista. Gusto na pong maging action star. Yung bawal ang sine, pwede na. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mahigpit na ipinagbabawal ni Soriano ang pag-aasawa. Noon, dahil si Bonjing nakipag-live-in 7 taon, dito po sa kanyang naging asawa. Yun po, mga magulang at mga kaibigan, yung dating mahigpit na pagbabawal ni Soriano tungkol sa pag-aasawa, ngayon ay
naging ano na siya, todo pasa na po dyan. Pwede na, lalo't meron ka pong backer. Meron ka pong mag-aabogada sa'yo, mag-aabogado sa'yo. Ayan, dati bawal ang make-up sa babae. Pero dahil sa asawa ni Kuya Bonjing, pwede na din. Dati nga po, bawal din po yung magpapantalon. Yung mga babae dyan, ngayon po pwede na magpantalon. Kasi nga, dahil sa asawa ni Kuya Bonjing. Ayan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya, nagkakaroon po ng pag-a-adjust. Na nababago po yung aral. Talaga namang mas mahal ni Soriano itong si Bonjing kesa kay Jesus Christ. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Itong pre-Adamic race, ito po ba ay biblical? Meron po ba itong patunay sa Biblia? Ito po ay meron pong mga talata sa Biblia. Ako po kasi, matipid lang ako, matipid. Hindi lahat ng aking batayan ay akin pong nilalatag dito sa programa. Kasi nga, pinaghahandaan ko rin yung panahon kung darating pa na si Soriano ay makapag-ipon ng lakas ng loob. Kahit itong si Kuya Bonjing, na ako po ay harapin pa sa isang debate. Sana maunawaan ng ating mga kasama na marami pa po akong mga batayan tungkol po sa pre-Adamic race, biblical. Kaya lang ako po ay pigil para yan po'y pawalan ko dito. Si Brother Bert po, saksi dyan. Madalas ko po si Brother Bert pagsabihan, Brad Bert, hinay-hinay lang naman po pagka kayo nasa forum. Huwag yun namang ipinapamigay lahat yung mga yung mga batayan natin dyan. Brother Bert, yan ho kako'y pinagpuyatan ko. Talagang yan po ay aking ginugulan ng panahon. Dahil si Brother Bert po, pag nagtanong sa akin yan, sumasagot ako. Pagka kami magkasama, tinatanong ako ng personal ni Brother Bert. Si Brother Bert naman hindi iba sa akin. Sinasabi ko sa kanya yung aking mga napag-aralan. Kaya lang si Brother Bert, pag sumalang na ho sa Facebook at nadun na po sa mga forum, ay napakabait ni Brother Bert, napaka-generous. Ipinagpapabigayan yung mga yung mga ibinahagi ko sa kanya. Yung mga argumento ko po ay pinapawala ni Brother Bert. Sabi ko, Brother Bert, yung mga bala natin nilalabas nyo na. Paano pa kako yan pagka kami nagkaharap ni Soriano? Nitong si Bonjing. Kaya ako po, mga magulang at mga kaibigan, tinitipid ko lang. Pero I see to it na yung Isaias 14:12, yan po'y mahihirapan ng sumagot dyan si Soriano. Tama po ba? Na si Lucifer, sa panahon ni Lucifer, meron ng mga bansa. Mga tao po yan. Tapos, bukod sa biblical, yung pre-Adamic race, yan naman po'y scientific pa. Nandiyan na po, nahukay na po dito mismo sa Pilipinas ang human fossils na nagpapatunay na talagang meron pang mga mas naunang mga tao kay Adan. Kasi nga po, mga magulang at mga kaibigan, si Adan, sa pagsusuri, pag-aaral,
6,000 taon pa lamang ang edad. Itong mga human fossils na nahukay mismo sa Pilipinas, 709,000 years old. 50,000 years old. Di yan po yung mga mas naunang tao kay Adan. Tama po ba? Yun hong mga sang-ayon sa pre-Adamic race. Dahil may batayan sa Biblia, may batayan sa siyensya, please say amen. 47 po ngayon ang ating kasama sa Facebook Live. Sa YouTube Live po, pwede po ba kayong mag-amen din? Kung sang-ayon po kayo, dito po sa inyong napapakinggan sa programa. Kay Val Anthony Gadulyo, magandang gabi. Please say amen. Lahat po ng mga kasama natin na sang-ayon po dito sa aking sinasabi. Biblical, scientific, ang pre-Adamic race. Mag-isip lang mga tutol O bakit dito sa Pilipinas, dalawang pagkakataon na po may nahukay na human fossils. Bakit sa Pilipinas? Bakit sa Pilipinas? Kasi nga sa Pilipinas, narito si Brother Willie Santiago. Talagang yan ay ipinapahayag matagal ng panahon. 2010 pa. Kung hindi lang naipabura ni Soriano yung aking mga nai-upload sa YouTube, doon nyo makikita nyo na 2010 pa lamang po ay meron na po tayong naging mga pagtalakay tungkol sa pre-Adamic race. Ngayon, dahil nga nandyan si Soriano, nandyan yung mga kumakampi kay Soriano, yung mga namumulot ng turo kay Soriano. Eto ngayon ng Panginoong Diyos. Kay Macario Balcos, salamat po. Kay Ana Rio, salamat din po. Ito po ang ginawa ng Panginoong Diyos. Dito po mismo sa Pilipinas. 2 beses na pong may mga nahukay na mga human fossils. Para ako po ay back-upan. Dapat maisip po ng mga kritiko, ng mga tumututol. Oo nga, dito pa mismo sa Pilipinas, may nahukay na mga ebidensya ng pre-Adamic race. Kasi nga, hindi ako pinababayaan ng Panginoong Diyos. Amen. Kahit hindi na po ako magsalita pa ng marami. Eto na lang ang ebidensya. Pamalian mo, Soriano. Human fossils yan, human fossils. Huwag kang dyan lang sa palit na magsasalita kung may nahukay mang mga kalansay. Hindi tao yun. Yan po ang sagot ng mga nagpapalusot na lamang. Sa YouTube ay 23. Facebook Live ay 44. Salamat po dito sa ating mga marami po ngayong kasama sa ating programa. Ngayon, ito po mga magulang at mga kaibigan ng aking gustong bigyan po ngayon ng paglilinaw. Dahil ginamit ni Soriano yung Lucas 10:23-24, binibigyan po niya ng konklusyon, yung talata, dito po niya binola ng binola yung mga miyembro ng kanyang iglesia na mapapalad sila. Dahil yung nakikita ng mga miyembro ngayon, yun din yung nakita ng mga apostol.
Sandali po kay King Philip Agasid. Meron pong prayer request para kay John Dexter Agasid. Masakit ang katawan at may ubo at sipon. O sige po, bago ko po ituloy itong ating tinatalakay, ay ito pong kanyang anak ay maipag-pray po natin sandali. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, sinasaway ang sakit sa katawan, ubo at sipon ni John Dexter Agasid. Inuutusan ang body pains, ubo at sipon ay umalis sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan kay John Dexter Agasid. Be healed and be restored in Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay King Philip Agasid, pakibalitaan lamang po ako kung kumusta na po ang inyong anak na si John Dexter Agasid. Kung meron na pong pagginhawa siyang naramdaman, kung siya po ay magaling na, balitaan niyo po ako. Yun lamang po yung aking pakiusap. O ngayon, tuloy ko na po. Yung Lucas 10:23-24, pag-aralan nga po natin kung ano po talaga ang kahulugan po nito. Kasi si Soriano, nagbibigay po ng kanyang sariling konklusyon para ipang-uto sa kanyang mga miyembro. Mga kapatid, mapapalad kayo ngayon kasi yung nakikita at naririnig nyo ngayon sa akin, ito ang mga nakita at narinig ng mga apostol. Kaya nga si Soriano, ano po sabi? Yung ikang 1,000 taon, millennium, paghahari ng Panginoong Jesucristo. Yung ibang mga apostol, hindi yan nalaman. Wala ikang idea ang mga ibang apostol tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Si Apostol Juan lamang ang nagsulat tungkol sa 1,000 taon. O ngayon, yung ikang sulat ni Apostol Juan, binasa ko, naunawaan ko ngayon. Yan ngayon ang aking itinuturo sa inyo. Ayan, kaya yung mga miyembro po na nauto ni Soriano, nagkaroon ng maling pag-asa na sila lamang ang nakaunawa tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Samantalang sila Bartolome, sila Andres, sila Tomas, yung ibang mga apostol, ay hindi alam yung 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Naloko na. Samantalang sa Gawa, Kapitulo 1, 2 hanggang 3,